Tahimik lang, tahimik lang. Kumusta sa lahat mga kaibigan? Kasama niyo na naman ako, si Vyacheslav Ismailov o kaya si Via. Kasama ko rin ang robot na si Yarik. Nandito siya. Kami, sa madaling salita, ay nakapasok sa isang bawal na lugar. Parang isang lihim na base. Isara mo ang bibig mo. Halika rito. Tumahimik ka. Ganito mga pare, dahil sa dami ng inyong mga healing, nakita ko ang mga komento ninyo na kailangan nating iligtas si Lyoshka. Sige na nga. Pumunta ako sa mismong coordinates na ibinibigay ngayon ng GPS tracker. Itong GPS tracker na to ay nilagay namin sa van na ginamit para dalhin si Lyoshka. Oo, at ngayon kailangan natin siyang hanapin. Tingnan kung nasaan siya. Mukhang ito ay isang abandonado at liblib na lugar. Parang industrial base at kung ano-ano pa. Alam mo ba kung ano ang pinakakinakabahala ko? Baka nailibing na si Lyoshka sa industrial base na yon. Tumahimik ka. Sa madaling salita, ang pinaka nakakatakot ay dito nawawala ang signal. Kaya kailangan talaga nating pumasok sa loob para malaman kung ano ang meron dito. Bakit pumunta rito ang matanda? At posible rin na dito sa industrial na lugar na to, mahanap natin ang lumilipad nating van. Oo, syempre, ililigtas natin si Lyoshka. Ang kakaiba, walang tao dito, parang disyerto. Sobrang lungkot at tahimik. Oo, mag-ingat tayo. Dito ka muna, silipin ko ang paligid. Baka may mapansin ako kung aayat ako sa mas mataas na lugar. Naririnig mo ba? Tingnan mo! May military pickup dun na may sundalo. Ano ba yan? May rocket launcher pa siya sa likod. Totoo, may mga rocket talaga dun at binabantayan pa ng armadong sundalo ang lahat ng yon. Sige, tumahimik ka muna. Hindi nyo ba naiintindihan? Malamang dumating dito si Dead. At dito, siguro, nagkaroon siya ng deal o baka palitan. Maaring alam ng sundalong yon ang tungkol kay Dead? O baka may impormasyon sa pick-up tungkol kay Dead, kay Lyoshka, o sa van na lumilipad. Tama ka, delikado to. Kaya may plano ako. Hindi ko isasakripisyo ang sarili ko. Gagamitin ka namin bilang pang-akit. Robot ka naman, hindi ka kawawa. Ang ganda ng plano. Ikaw ang magpapansin sa sundalo na may otomatikong rifle. Tapos lalapit ako sa likod at patutulugin ko siya. Sa ganitong paraan, makikita natin ang military pickup mismo. Astig! Sige, tara na. Lumapit na tayo sa sundalo na yon. Yuko ka. Ganito, tatayo ka ngayon at pupunta ka doon. Tandaan mo, anuman ang mangyari, tuloy-tuloy ka lang papunta sa kanya. Dito lang ako. Iikot ako sa kabila. Naiintindihan mo? Tumayo ka na, bilisan mo. Mayarek, lumapit ka agad sa sundalo. Lakad na. Sana gumana ang plano. Sandali, simog ka. Napansin niya siya. Tumigil ka! Ikaw ang kinakausap ko! Mapipilitan akong bumaril! Babaril na siya. Tara na, operator, tara na. Sandali! Pakinggan mo, nagpapaputok siya. Oh, binaril niya ang robot. Tara, pagkakataon na natin. Tara. Ngayon, lalapit tayo sa kanya. Tara, dahan-dahan lang. Ayos. Dito, isang tira, dalawang ibon. Sa wakas, napabagsak niya at natanggal ang robot. Sobrang lakas ng tama, butas na butas. Ngayon, mission natin ay suriin ang pickup na yan. Ano? Buhay pa ba siya? Anong kalokohan to? Binara siya ng sunod-sunod na putok mula sa automatikong baril. Ah, tungkol nga pala sa baril. Oo, tanga-tangang robot. Sige, inspeksyonin mo ang pickup, ganyan lang. Para iwas disgrasya. Totoong rocket launcher yan. Akala ko pickup na ganito, sa Africa lang meron. Tingnan nyo kulay. Totoong military pickup ito. Sigurado may kinalaman to sa mga lihim na kumpanya. Sa mga lihim na grupo ni Lolo, di ba? Alam ko namang wala kang alam, bobo kang robot ka. Pero totoo ang mga rocket na yan. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. May ilaw pa sa harap. Siguradong off-road pickup ito. Para sa mga sobrang delikadong operasyon sa network. Malamang si Lolo ang may kinalaman dito. Paano kung kaya dinala dito ang pickup na ito? Para pabagsakin ang lumilipad na van at hinihintay lang ng sundalo ang utos. Sa tingin ko, dapat na tayong umalis. Tara, silipin natin sa loob. Uy, Nairik, halika dito agad.
Wow, ang daming pindutan dito. Para saan kaya to? Ay, grabe. Gets ko na. Ito pala yun. Ito palang control sa missile launcher. At sakto, ang dami. Oo, alam kong napansin na tayo ng marami. Kailangan nating umalis. Tara na, may plano ako. Sakay ka, tatakas tayo dito. Kasi mga tol, napansin nyo ba kung saan sumabog yung missile? Diretso sa taas natin. Ibig sabihin, hindi masyadong mataas. Mukhang ginawa talaga ang sasakyang to para pabagsakin ang lumilipad na van. Ibig sabihin, hindi masyadong mataas lumilipad ng van, mababa lang. Kung makuha natin ang sasakyan na to, walang makakawasak sa lumilipad na van. At masisira na naman natin ang lahat ng plano ni Lolo. Sige na, Nayarik, akyat ka na. Ayos, tapos na. Ngayon, isa ka ng robot na tagapaglunsad ng raketa. Kumapit ka sa kagamitan, ikaw ang magpapalipad ng mga raketa. Ayos, yarik na yarik. Grabe, tunay na robot na tagapaglunsad ng raketa. Talagang kamangha-mangha. Titignan ko muna paano paandarin ang pickup na ito, tapos alis na tayo dito. Oh, nandito ang mga susi. Ayos na. Tara na, umalis na tayo agad dito mga tol. Kasi sumabog yung lintik na raketa mismo sa langit. Kung narito lang si Ded, tiyak pupunta siya rito kasama ang mga ahente niya o iba pa. Handa ka na, Nayarik. Ayos, tara na. Matagumpay ang operasyon mga pare. Yan ang gusto ko. Mukhang hindi naman pala masama ang team namin ni Robot. Nanakaw natin ang totoong pickup na may mga rocket launcher. Ang lupet. Nagustuhan mo ba? Uy, Nayarik, nagustuhan mo ba? Ayos lang. Talaga namang masaya at ayos lahat. Ngayon, kailangan nating i-deactivate lahat ng rocket na ito o kung anuman. Ang daming wire dito, tingnan mo. At kung may mga wire, ibig sabihin may control panel dito o kung anuman. Sa kahit anong control panel para magpalipad ng rocket, nilalagay ang GPS coordinates. Pero malamang, pareho lang yan sa mga nakita natin. Pero kahit ano pa man, malalaman natin kung paano nila balak patamaan ang lumilipad na van. At kung saan madalas lumitaw ang van na yun. Ang galing ng plano. Anong problema? Alam ko naman nasa panganib ka at lahat pero robot ka naman. Oo, nangako akong tutulungan kita sa boses mo. Pero parang una dapat nating hanapin si Lisha, tama ba? Kaya nga nandito tayo sa episode na ito para hanapin si Alexei. Pero ikaw na naman ang iniisip mo. Parang napakamakasarili mo talaga. Lumabas ka na, nakakainis ka na. Sa totoo lang, kailan ka pa, walang kwentang bakal, naging tagapag-utos dito ha. Sige na nga, tutulungan kita. Ewan ko, mas gusto ko siya kaysa sa lata. Kahit na lahat ng robot may mga kakaibang ugali at laging may sinasabi tungkol sa akin. Hindi mo ba alam kung ano ang lata? Ang lata, yun ay ibang robot. Siya ang nauna bago ka dumating. Sa madaling salita, wala na tayong oras para magkwentuhan mga pare. Kailangan nating ayusin agad ang pickup na to. Kailangan natin itong takpan para hindi tayo mapansin dito. Susubukan kong kumonekta sa onboard computer para makuha pang impormasyon kung saan papunta ang bagay na ito at paano ito gagamitin. Pero ngayon, tatapan at itatago muna natin ito para hindi makita ang mga missile. Lexus, ikaw ang kailangan ko ngayon. Marunong ka namang kumonekta sa navigation system at iba pa, di ba? Oo, marunong ako. Sige, kunin mo ang kagamitan. Nandyan ng pickup na may mga rocket launcher. Alamin natin kung saan sila nakatutok. Kailangan natin ng impormasyon. Malamang may kinalaman ito sa matandang yon. Tara na. Meron tayong laptop. Sige na, kunin mo ang onboard computer at tablet. Bilisan mo na. Nagmamadali kami pumunta doon. Hindi mo ba alam nasaan ang onboard computer? Ano ba yan? Hindi yan, kasep. Nayarik, wag galawin kahit ano. Sandali lang, hintayin mo. Tatawagin ko si Vanyo. Ayan, ayos na. Ngayon, iko-connecta natin ito at titingnan natin kung anong mga koordinadang nandoon. Anong impormasyon ang nakaimbak sa mismong pickup na may mga rocket launcher. Kunin mo lahat ng kable at kailangan, tara na. Saan dito iko-connecta? Tingnan mo, anong kwento? Hindi malinaw. Sa totoo lang, na-neutralize natin ang isang sundalo. Pero hindi siya nakasuot ng uniforme ng karaniwang sundalo. Parang bayarang sundalo talaga siya, di ba? Hindi ganyan magdamit ang mga ordinaryong sundalo. Parang hindi mo alam. Sige na nga, bahala ka na. Sa madaling salita,
Itong bayaran sundalo na to, siyang nagbabantay sa pickup na yon. Posibleng hindi naman niya alam kung paano gamitin yon at kung ano-ano pa. Basta nagbabantay lang siya. Ang dapat nating gawin ngayon ay kumuha pa ng impormasyon sa computer na ito. Pero kailangan pa nating alamin to. Hindi ko agad masasagot na yon. Bakit kita sinasamahan? Ayusin mo lahat. Hanapin ang coordinates. Coordinates ng paglulunsad, detection system, at i-activate. Tingnan mo. Naintindihan mo? Oo, naintindihan ko. Sige, ganon. Talagang grabe at malabo to. Kung yung mga yan ay mga espesyal na ahente mula sa tama na yan. Kung ang mga ahente na yon ay balak sirain ang lumilipad na tinapay, ibig sabihin, gusto talaga nilang walang makaalam tungkol dito. Kasi alam mo, hindi lahat ng mga taga-subaybay ko ay naniniwala sa akin. Yung iba, iniisip na gawa-gawa lang to at hindi totoo. Sabi niya, paano kayo hindi maniniwala? Tingnan niyo siya, totoo siya. At saka, teka lang, sino yung papalapit? Kara, lumayo muna tayo, cameraman. Tara, lumayo tayo, dali. Huwag kang lalapit sa akin. Paano kung si Nayarik ay mukhang traidor, pero hindi naman talaga? At sinadya ng matanda na itapon siya para palaging sumunod sa akin. Parang matalinong GPS tracker. Isipin mo yon? Ano sa tingin mo? Lumayo ka sa akin, sandali lang. Totoo, paano kung lagi akong matutunto ni Nayarik? Totoo bang hindi siya lumalayo kahit sandali? Napakatalino ng ginawa ni Lolo. Isang robot na palaging sumusubaybay sa akin. Ang daming nangyayari buong araw ngayon. Tara, tanungin natin si Lexus. Oo, alam ko na, Nayarik. Anong palagay niyo mga tol? Mag-comment kayo kung tingin niyo totoo ang patibong to. O anong meron dyan sa'yo, Lexus? May nakuha ka ba? O, minahanap ako. Ngayon, mababahagi ako sa'yo ng napaka-interesanteng impormasyon. Sandali, tara, lumayo muna tayo. Nayarik, may mahalagang gawain. Bantayan mo yung military pickup para walang magnakaw, ayos ba? Dito ka lang ha. Walang kwenta. Paano kung itong robot ay GPS tracker din? Gets mo? Elektroniko siya. At itinanim sa atin ni Lolo nung kinuha niya si Aleshka sa nakaraang episode. Baka hindi lang basta-basta. Baka kaya tayo sinusundan ito palagi dahil doon. Yun din ang punto ko. Lagi siyang malapit. Palagi ako naririnig. At maaring ipinapasa niya ang impormasyon kay Lolo. Oh, ikaw, anong nalaman mo? Ayun, sa madaling salita, may pag-target dun sa mga sukat na parang katulad na isang van. Totoo ba? Parang sa van na. Pero tingnan mo, parang yung makina niya ay galing sa isang fighter jet. So parang target lock sa van. Oo. Tama lahat, lumilipad na ba niyan? Alam mo, ang talino mo talaga. Ibig sabihin, talagang pinapatunayan natin na dapat gamitin yung pickup na yon. Hindi, parang may gusto talaga siya. Sobra na ginagawa niya. Naintindihan ko. Ibig sabihin, tama lahat. Tungkol talaga ito sa lumilipad na van, di ba? Sa tingin ko, oo. Siguradong sigurado. May sorpresa ako dito. Tumalikod ka muna ng 5 minuto. May sorpresa ako. Baka matulungan ka naming maibalik ang boses mo. Kaya mo bang basahin kung ano ang iniisip ng taong ito? Pwede bang ikabit ang mga wire sa kanya at makita kung may data siyang pinapadala? Kailangan ng oras para dyan, pero sa tingin ko, oo, kaya ko. Sige, sabihin natin ibabalik natin ang boses niya ngayon. Pero sa totoo lang, talikutin mo muna gamit ang diagnostic tablet. Oo, tara. May magandang balita na, Eric. Kayang ibalik ni Lexus ang boses mo. Oo, kaya kung gawin lahat. Astig, di ba? Pero kailangan naming kumonekta sa sistema mo, syempre. Oo, pwede ba? Astig, ayos. Sige, tara na mga pare, mag-guys na kayo, gawin nyo na. Hawakan mo ito. Diagnostic tablet para sa'yo. 2 beses na nabiktima ng pain ko ang robot na ito ngayong araw. Kailangan talagang itago o alisin ang pickup na ito. Hindi ko maintindihan bakit hindi ko naisip agad na gawin ito dati. Maaring si Ded ang posibleng naglapag ng robot na ito para sa atin. At sobrang saya pa ng mga subscribers. Oo, masaya bumalik ang mga robot. Pero sa likod nila, may mga masama at delikadong tao. Iiwan ko muna ito sa tabi ng police car na nakita natin nung episode na nahanap si Robot Nayarik. Kung hindi niyo pa napapanood o alam, gamitin niyo ang hint doon. At siguraduhin yung panuuri ng episode tungkol sa sasakyang ito. Inyahunta natin to mula sa ilalim ng yelo kung sakali lang. Heto, itong mga wire na to, nakakabit sila sa mga button na pinipindot ko kanina. Ibig sabihin, nandito lang sa paligid ang control system para sa mga missile. Tatanggalin ko na lang ito ng ganito at tapos na ang problema. Ayos. Na yon, siguradong wala ng kahit sino, kahit ng malayuan, na makakagamit nito.
Itong military pickup na nahanap natin sa abandonadong industrial na lugar ng militar. At sana, wala ring makakatrack nito. Para sigurado, tanggalin na rin natin ang baterya nito. Alam mo, sobrang maingat na ako ngayon. Kasi kung saan-saan may mga tracker, GPS at kung ano-ano pa. Lahat yan nasa paligid, palagi akong minamanmanan. Kaya hindi na talaga pwedeng mag-risk. At kung i-disconnecta natin ang pickup na yan mula sa kuryente, tapos na. Ngayon, siguradong wala nang makakasubaybay sa atin. Oh, ayos ba? Nagawa ba natin? Oo, mga tol, nagawa natin. Hindi, snapa, masama ang balita. Tapos, ayun, tingnan mo. Nilinis at tinanggalan ko na ng balat ang wire, pero hindi ko pa rin makonekta. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam, mahirap intindihin. Parang analog siya. 30 na siya, syempre naman. Bakit hindi mo agad sinabi? Hindi ko alam yung ganyan, akala ko bago siya. Nandito ka ba kasama namin? Akala ko naka-off siya. Inayos mo ba siya habang naka-on? Oo, ganun ka. Paano nga pala siya patayin, sa totoo lang? Ewan ko ba, parang tinanggal ko na yung kuryente niya. Pero gumagana pa rin siya kahit o paano. Oo, malapit ka na naming gawan ng boses. Huwag kang mag-alala, syempre. Halika dito, Lexus. Ang mahalaga, huwag ka munang gagalaw ngayon. Kailangan mong mag-restart. Ayan, okay? Lahat ay maglo-load, bagong firmware, lahat ng kailangan. Pero anong firmware kung hindi naman siya digital? Paano natin malalaman? Baka sinusubaybayan niya tayo. Anak, hindi ko alam. Talagang wala kang alam? Kung mas bago-bago lang sana siya, syempre, baka naintindihan ko pa. Ganun talaga kung ano meron, 30 taon na yan. O baka mas matanda pa, sa tingin ko, galing pa yan nung dekada 80. Ako siguro noon, wala pang GPS noon. Hindi ko alam, siguro meron na. Gumana ba? Hindi, mukhang hindi gumagana. Sayang. Baka tinanggalan siya ng speaker para sa boses at may nakakabit na bag doon. Hindi, wala talagang bug. Insekto ang ibig ko. Oo, basta insekto lang. Bug. Ibig ko sabihin, ipis. Luma na ang dami ipis sa loob niyan. Kaya siguro walang boses. Ang daming ipis sa utak. Hindi ko alam kung paano tanggalin ang mga ipis sa utak. Oo, di ba? Nangako ka. Sabi mo gagawin mo ang lahat. Oo, nanggako ko. Pero hindi niya nagawa. Ito ba? Mukhang hindi naman ito kailangan dahil nagtatrabaho ka naman ng wala ang mga ito. Oo, kita mo, ayos lang ang lahat. Mag-isip ka kung paano ka makakakonekta dito. Naiintindihan mo? Mag-isip ka, sige, basahin mo ang eskema, buksan mo ang mga libro. Ngayon na, Lexus, magbasa ka ng mga libro. Pinakamahalaga, makinig ka. Hindi mo ba alam kung anong operating system mo? Kung paano ka makakakonekta para mabigyan ka ng boses? Mukhang hindi. Ano ba talaga ang alam mo tungkol sa sarili mo? Na may mga sipit ka? Astig! Hindi ka marunong magsalita. Naiintindihan yan. Sige, maghintay ka lang dito. Kakausapin ko muna ang mga kasama ko at mag-iisip kami kung paano maibabalik ang boses mo kasama ang operator. Kung ako ay isang sobrang talinong super kontrabida, siguradong ganun din ang gagawin ko. Gagawin ko talaga. Isang makina na palaging nakabantay sa'yo, na laging nasa tabi mo. At hindi mo ito kayang i-hack. Hindi mo rin ito kayang i-trap dahil hindi ito digital, analog ito. At ang demonyong makinang yan ay kinakatakutan ko. Palagi niya akong sinusundan. Oo, ayos lang ang lahat. Magpapatuloy tayong hanapin ang boses mo. Walang problema, mahahanap natin yan. Itinago ko ng pickup, kaya hindi na ito banta ngayon. Hindi niya mahanap ang lumilipad na van. Pinatay ko na ito. Ayos lang ang lahat. Ayos lang ang lahat. Ano? Ano kailangan mo? Hinahanap mo kung nasaan ang pickup. Gusto mong sabihin ko sa'yo kung saan ko itinago ang pickup? Sasabihin ko na lang mamaya, okay ba? Mamaya. Unang boses, hindi muna ang van, tama? Unang boses. Ayos. Eto. Kahina-hinala, di ba? Oo, kahina-hinala. Sa totoo lang, todo namin inaayos ang halimaw na van. Naalala nyo ba yung gulong? Pero ang buong video tungkol dito ay mapapanood nyo sa bago naming channel na nakatuon sa mga sasakyan, ang Rizzavi Alliance. Ito ay bagong YouTube channel.
At meron din ito sa ibang mga platform. Pindutin ang mga link sa description, Mag-subscribe sa platform na gusto nyo at abangan ang pagbabalik ng Halimaw na Van. Huwag kalimutang mag-like kung natutuwa kayo sa pagbabalik ng mga lumang segment at pagbabalik ng mga robot. Sa totoo lang, hindi ko alam. Hindi pa malinaw. Una, kailangan nating hanapin si Alicia. Pangalawa, kailangan nating hanapin ang Halimaw na Van. At pangatlo, pakiramdam ko parang may sumusubaybay sa akin. Anong gusto mo? Tingnan mo, nabasa ako ng lumang literatura. O tapos? Sabi nila, pwedeng kumonekta gamit bombile. O tapos? Kailangan natin lagarin ang bunggo niya gamit ang angle grinder. Ayaw robot ibig kong sabihin? Oo, tama. So puputulin ba natin o ano? Hindi ko alam, parang nakakahinayang yata. Hindi ba? Hindi mo pinanginayanan? Siguro, lalaban din siya, di ba? Hindi ko nga alam kung paano siya patayin. Pinutol ko na kalahati ng mga wire niya. Gumagana pa rin. Sige, basahin mo pa. Pero ang totoo, mukhang may mga modifikasyon at pagbubukas na naman tayo ng mga robot. Tutulungan mo ako dito, di ba, Lexus Antoha? Ayos, usapan na. Kung sakali, ang pangalan niya ay Lexus Antoha. Dalawa ang pangalan niya. Sa passport. Sige mga kaibigan, sa madaling salita, kung paano pa magpapatuloy ang buhay ng VIA ay nakadepende, gaya ng dati, sa inyo. Mag-iwan kayo ng mga komento, mag-like kung nagustuhan ninyo, at kasama nyo ako, si Vyacheslav Ismailov, o mas kilala bilang VIA. Mga mystery ng mga robot, lumilipad na mga van, at lahat ng gusto nyong malaman. Lahat ng ito ay iimbestigahan ko.